Gagawin namin yung patungan namin ng bigas. Pupunta kami sa hardware para bumili ng materyales. Bibili kami ng kahoy, pako, kahoy at pako. So, naglalakad kami papuntang hardware. Malapit lang naman dito sa tindahan. Iniwan namin saglit ang tindahan para makabili kami ng aming kailangan para sa aming patungan ng bigas. Manipis kasi yung plywood at kulang sa brace at sa kahoy. Sobrang nipis. Hindi pwedeng patungan ng madaming bigas yung patungan. Kaya dadagdagan namin ng maraming kahoy para kahit maraming bigas ay kayang-kaya niya. So ito, nandito na nga kami sa hardware at bibili kami ng kahoy at mga pako para sa ating bigasan. Ayan. So, tinatanong ko si Vance kung ano yung bibilhing kahoy, kung ano yung bibilhing size ng pako, kasi siya yung nakakaalam ng gagamitin sa paggawa ng ating patungan ng bigas. Wala kasing paa yung patungan namin ng bigas. So, lalagyan namin siya ng paa at karagdagang mga kahoy sa ilalim, paikot at sa gitna para nakataas siya. Para in case na may tubig sa baba ay safe ang ating bigas. Kaya ito, nandito na kami sa hardware at binibili namin yung mga kailangan para maayos natin ang ating patungan ng bigas. So, ayan. At, ayan, natapos na kaming bumili. So, yung kahoy ay i-deliver na lang nila yung in-order nating kahoy. So, ayan, na-deliver na yung ating kahoy. Dahil wala tayong metro, straw ang ating gamit sa ating pagsusukat. Yun ang hindi ko nabili, yung metro. Kompleto naman tayo, may lagari, martilyo, plies, at saka screw. So, ayan. Ang dami kasi ng kulang ng patungan na to. So, kaysa bumili pa kami ng bagong plywood, ang gagawin na lang namin ay patitibayin na lang siya. Lalagyan ng maraming brace at maraming kahoy sa gitna kasi wala siyang kahoy sa gitna. May isang piraso siya sa gitna at hindi rin kumpleto. Sobrang lambot ng patungan kaya hindi pwedeng wala siyang mga kahoy sa ilalim. Ayan, naglalagari na si Vance. Ako ay taga-alalay at taga-abot ng pako sa mga kailangan niya. Ako ang taga-abot. Ayan. Yan. Ako ang nag-aabot ng mga kailangan niya. Kasi matagal na namin yung balak gawin na walan lang kami ng oras para gawin. So, nabigyan namin ng time para tapusin namin yung project namin sa bigasan. Para may maayos tayong patungan ng bigas at safe siya sa tubig. Wala rin kasi siyang paa kaya dapat ay malagyan din natin siya ng mga paa. Yung ating lagari ay medyo sumusuko na dahil marami na nang natrabaho yung lagari na yan kahit maliit yan. So, ayan. Ang ating tagapanday ay masipag yan. Wow! At, ayan. Habang gumagawa kami niyan, ay may mga bumibili rin. So, naabala rin kami. Naabala ko, pupuntahan ko yung bibili para pagbentahan. At babalik uli ako sa pwesto para tulungan siya
sa pag-aalalay-alalay ng ating patungan ng bigas. So, ayan. Yan. So, medyo nagkakaroon na ng kahoy paunti-unti yung ating patungan. Kung makikita nyo, yung brace niya sa gitna isa lang. Tapos yung plywood naman niya manipis. Kaya hindi pwede siyang patungan ng madaming bigas kasi babagsak siya. Ginawa na namin to dati, kaso kulang yung kahoy. Yung mga tira-tira lang namin na pinagputulan sa paggawa ng mga higaan, siya namin ipinagdidikit. So, kaya bumili kami ng mga tatlong kahoy lang nabili namin. Tatlo. Para paikutan niya ng kahoy. Sa gilid, sa labas, sa gilid at sa gitna. Yan. Oh, ako ang taga-alalay niya kapag ibabaliktad yung ating patungan ng bigas. Taga-alalay at taga-video na rin para makita natin ang result ng ating taga-panday na si Bam. So, ayan. Taga-alalay lang ako dyan. Kung ano yung kailangan niya, iaabot ko at yan. Nasa bandang gitna na tayo. Nakapagputol na ng kahoy para sa gitna. So, ayan. Nadagdagan na ng kahoy sa bandang gitna. Nakasakay ako dyan sa bandang gitna para hindi umaandar yung yung pinupukpok ni Vance para hindi siya andar. Nakadagan ako dyan sa bandang dulo sa kabilang side. Para ayan. O, diba? May kahoy na siya sa kabilang side. Sa kabilang dulo na lang tayo magdadagdag ng kahoy. O, diba? O, yan. O, diba? Ewan ko naman kung hindi pa tumibay yan. O, ilang kahoy ang ipinaglalagay namin dyan. Yung mga pinagputol-putulan pa dyan, ginawa namin pang patibay pa rin, pang brace-brace. Ayan, nagpuputol uli si Vance para sa kabilang side. Medyo kinapos kami dyan ng kahoy. Bala ko pa yan palagyan sa bandang gitna ng mga paa. At saka pinakang brace na pahaba sa parehas na haba. Kaya lang wala na kaming mabiling kahoy. Naubusan na raw yung binilhan namin. Pumunta ako dun sa hardware. At ang sabi ay naubos na ang kanilang kahoy. So, yung mga pinagputulan dyan, siya na namin idinagdag na pangpatibay. Sa bawat sulok ng ilalim, gilid, gitna, pinaglalagyan namin yan ng mga kahoy para pangpatibay rin. Wala kaming sinayang na kahoy. Lahat ng binili namin, isinalpak namin dyan para hindi talaga siya gagalaw-galaw. Nag-aalalay ako dyan. Ayan. Nag-aalalay ako dyan. Sa bandang dulo. Sabi ko, idikit niya sa bandang pader para kapag pupukpukin ay nakasandal siya sa pader para mas pwersado ang pagpalo. Yung dulo niya na tinutukuran ko ng kahoy para hindi siya gagalaw. So, ayan, hinahawakan ko siya. Yung iniipit namin yung paa. Iniipit namin yung paa para hindi siya gagalaw-galaw. Kasi nga, kulang tayo sa kahoy. Ang dapat namin diyang gagawin is lalagyan ng brace na mahaba, kabilaan. Kaso wala na kaming mabiling kahoy niyan kasi naubusan yung aming binilihan. Kaya ang ginagawa namin, iniipit namin yung paa para hindi siya gagalaw-galaw. So, ayan, dinoble niya yung paa. Kasi gumagalaw para may kakapitan. Lahat ng paa niyan sa ilalim ay nilagyan namin ng ipit.
inipit namin ng maliliit na kahoy para hindi siya gagalaw-galaw. Lahat ng paa, kasi ang paa niyan is isa, dalawa sa dulo, di apat. Tapos sa gitna, nilagyan din namin yan ng mga isa, dalawa, walo. Walo ang paa niyan. So, inipit namin yan. So, ayan, natapos na. I-try na nating lagyan at patungan ng bigas ang ating patungan ng Wow. bigas. I-try natin kung hindi na siya uuga. So, ayan. Wow. O, diba? Yung panday natin, kargador din yan. O, diba? Parang papel lang pag binuhat niya yung bigas. Malakas yan. O, diba? Ayan. Matibay talaga yung nagawa naming patungan. Hindi na siya umuuga-uga. Nung malagyan namin ng mga kahoy, kahit kinapos tayo sa kahoy, yung mga pinagputulan namin, ginawa namin, inipit namin yung mga paa para hindi siya umuuga-uga. So, Wow. ayan. O, di ba? Chicken na chicken ang pagbuhat niya ng bigas. Ha, lagi yang nakangiti kahit pagod. O, di ba? Naglaro pa ang bata. Ayan. So, o, di ba? Kayang-kaya niyang buhatin 'yan. Mo, 'di ba? Oh. Kayang-kaya niya 'yan, oh. Oh, matibay na siya. Oh, tinatry niya kung matibay, ibagsak-bagsak niya pa. Hmm. Ayan, 'di ba? Oh, sabi ko iatras mo kasi para hindi maipit yung ating ano, yung nakasaksak, ayan. Makikita niyo yung black. Yan yung outlet papunta sa tindahan at sa aming tulugan. Ayan. Oh, 'di ba? Natapos niya. Oh. Oh, 'di ba? Oh. Kayang-kaya na ng patungan yung mga bigas. Ang kulang na lang yung ipapatong na bigas. Oh, 'di ba? Oh, oh, 'di ba? So naubos na yung bigas na yon at ito yung kasunod na bigas na inilagay natin. So talagang kaya na siya ng ating patungan. Bigas na lang ang kulang, yung ipapatong na lang ang kulang. Talagang kayang-kaya niya na yung madaming at patong-patong na bigas, hindi siya bumabagsak. Thanks for watching.